Kristiyano. Everyone say, gamo-gamong Kristiyano. Lakasan nyo! Sino dito gusto niya ang blessing continue sa buhay niya? Sino gusto niya na kahit kailan hindi napuputol ang pagpapalang pumapasok sa kanya? Lord, pinasabi ng malakas na email natin mo yun. Alam niyo, bawat isa sa atin dito ay destined na pagpalain ng Lord. Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala ba kayo na since create kayo ng Lord at lalo nang nakakilala kayo sa Kanya, ay destined ka na para pagpalain ng Panginoon? Pero sino masasabi niya na nararanasan talaga yung pagpapalang inihanda ng Lord sa Kanya ng todo bigay? Ng todo. Alam niyo, kung ano man yung nararanasan ng pagpapalang yun, wala pa yan sa 100% ng Lord para sa'yo. I said, wala pa yan sa 100% ng Panginoon para sa'yo. Kung ano nararanasan mo ba lang, 3% pa lang ng Lord. Are you with me? Are you with me? Are you excited today? Dapat lang. Dapat lang. Kasi alam niyo, mahalaga na sa isang legacy maker, hindi ka isang gamu-gamong Kristiyano. Okay? Now, before we begin, I would like to introduce to you what is a gamo-gamo. Anong English mo pinito na? Anong English ng gamo-gamo? Huwag yung sabihin doon sa... Anong English ng gamo-gamo? Firefly. Moth. Nakita nyo kanina eh. Now, ang English ng gamo-gamo ay moth. Sa Tagalog, yung gamo-gamo mahilig sa liwanag ay langgam na gamo-gamo. Basta may langgam yun, may langgam. No, may langgam. Gamo-gamong langgam. Yun, ganun siya. But, Kuya, what is the essence? Ano ang importansya ng gamo-gamo sa ating pagiging isang Kristiyano? Alam niyo, as I was thinking, ano ba ang mahalaga na aspeto o isang sangkap sa buhay ng isang Kristiyano? Alam niyo, makikita natin sa isang gamo-gamo. At matututo tayo sa kanya. Are you ready? Are you ready? Yes! Okay, so let me first discuss bakit ang gamo-gamo ay naa-attract sa apoy. Then, have you ever wondered, bakit itong mga gamo-gamo ito pag may liwanag, nagpupunta sila doon? Or bakit yan pag may apoy, lalo na, eh doon sila nagpupunta, parang nagpapatiwakan na sila? Have you ever asked that question? Okay, tanongin natin si Google. Okay, discuss natin ngayon, no? Like many flying insects, moths are able to find their way partly by using light as a compass. So, ang isa daw gamo-gamo, hindi nakakapunta sa kanyang paroroonan pag walang liwanag. Na nagsisipin direksyon niya ang liwanag. Alam niyo, tulad natin mga Kristiyano, mahalaga ang liwanag. Are you with me? Gusto mo ba na maabot mo yung destiny ng Lord para sa'yo? Yes! Lord, mukhang ayaw nila, sa akin mo na lang sila. Pag sinabing gusto, ipakita mo na desperado ka. Because desperate Christians receive what they want. Are you with me? Are you with me? At dapat ikaw ngayon araw na to, desperado ka. Wow! So, tingnan nyo sabi dyan, yung mga monk or gamo-gamo, hindi na nakapunta sa kanilang pupuntahan kapag walang liwanag. Ano ba ang compass? Compass is used para tulungan ka mapuntahan yung tamang direksyon. Tama? But, ito, when the source of light is the sun or moon, that light source is very distant. Kasi bakit? Masyado malaki ang araw. Alam naman pumunta sila sa araw, di ba? Kasi kung nasa ng liwanag, yun ang susundan nila. Imposible naman makarating sa outer space ang moth. Di ba? Napaka-imposible naman. Super moth na yun. Okay? But look at this. And the incoming light rays that strike the insect arrive just about parallel to each other. Kaya nahihirapan sila. Kaya pag nag-brown out at meron ng isang liwanag na nakita sila, lahat yan pupunta doon. Alam niyo yung ano? Ang gamo-gamo kasi di ba yun yung parang langgam na may pakpak? O kaya nga, gamo-gamong langgam. Ang tawag doon, or insektong langgam. Ang tawag nila. Next, Maria. Tignan niyo ito Sabi pa dito, so moth and many other flying insects have evolved to expect to receive light at a fixed part of the eye.
As long as the moth flies more or less in a straight line, ano yun? Yun yung iisang liwanag na pupuntahan nila. Alam niyo sa buhay natin mga Kristiyano, ang dami natin nakikita. Sa dami ng nakikita natin, minsan naliligaw tayo ng landas. Minsan nawawalay ka. Nawawalay ka ng landas. Eto ka na nga eh. Andun ka na, bigla kang nag-U-turn. Bakit? May natanaw kang isa pang liwanag. Akala mo liwanag ng Lord, yun pala, liwanag na magdadala sa'yo sa kapahamakan. Legacy makers and difference makers in this place. Kailangan alam mo mag-distinguish ng tamang liwanag. Kailangan hindi ka maging isang tulad ng gamo-gamo na hindi niya namamalayang apoy na pala ang kanyang pinupuntahan. Alam niyo, matalino ang mga anak ng Lord. Kung hindi nagsabi ng amen, huwag patalinuhin. I said, matalino ang mga anak ng Lord. Hindi lang matalino, matalinaw ka. Kasi malinaw ang mga mata. Sabi ko minsan, of course, malinaw ang mata ko. Di ba? Alam niyo, na-excite ako. Hindi ko alam kung bakit. Alam niyo, bihira akong excite ng ganito eh. Para bang may nagsasabi sa akin na tiniwala pa red carpet pa hindi pa ako excited ba lang dito, di ba? At yun naman ito, outfit ko ngayon. Thank you for my sponsors, no? Carmen Pershua and yung kay As long as the moth flies more or less in a straight line, this visual pattern remains unchanged. So, iisang pinupuntahan nila. Sabi ng iba, pwede ko naiintindihan yung nakasulat dyan. Okay. Next! Okay, tinan ba sumunod? Now, look at this. Now, consider what happens when the light source is a nearby candle. Kung makapansin nyo, di ba, kung may kapag gabi, naman namang pagliwanag, di ba? Kapag gabi, magpilig ka ng gandila, may lalapit na dyan agad. Right? Kasi ang mga insekto, napaka-attracted sa liwanag. Alam niyo, dapat tayong mga Kristiyano, attracted din tayo sa liwanag. Pero sa tamang liwanag. Yung liwanag na sigurado magdadala sa'yo sa tamang landas. Liwanag na sigurado magpupunta sa'yo sa katagumpayan. At lahat kayo nasa tamang liwanag ngayong hapon na to. Kaya sasabi mo, congratulations! Okay. Then, look at this. Then, the angle at which the light strikes the moth's eye quickly changes while the moth holds a straight line course. In short, pag may iisang liwanag lang na tinatanaw ang moth, doon siya pupunta. Okay? And look at this. The moth tries to do what it has evolved to do under the light of the sun and moon. That is, maintain a constant angle to the source. Last. Tinan niyo to. And as it does so, it spirals. Pansinin niyo ang kilos ng moth. Hindi lang diretso, di ba? Umiikot sila doon sa liwanag. Right? And so the moth seems attracted to the light so much so that it might end up drawn into the flame. Ngayong araw na to, magbibigay ng babala sa atin ang mga gamo-gamo na yan. Ako, naniniwala ko, mga gamo-gamong yan, nilikha ng Lord, para obserbahan natin sila. Ang langgam may natututunan tayong lesson. Sa mga gamo-gamo pa. Lahat tayo sa paligid dito, marami tayong matututunan. Okay? Are you ready? Sino ang kanta na ngayong araw na to? Sabihin mo sa Panginoon, Lord, ako yun. Okay, baka nyo na, nag-iiba na ang amoy. Okay? Next. Look at this. Temptation is the feeling we get when encountered by an opportunity to do what we innately know we shouldn't. Naintindihan niyo ba yun? Ulitin ko. Pwede basahin niyo ng malakas. 1, 2, 3, go.